Nagsisimula ang pelikula sa isang nakakatakot na video footage ng isang eksperimento na isinasagawa. Ang isang walang buhay na baboy ay nakapatong sa isang operating table, habang ang isang grupo ng mga medikal na mananaliksik ay nagsasagawa ng isang eksperimento upang ibalik ito sa buhay. Nagbibigay sila ng isang mahiwagang serum sa baboy at pinapagana ang kanilang makina. Pagkaraan ng ilang sandali, ang baboy ay biglang nabuhay, ngunit sa lalong madaling panahon ay bumalik ito sa kanyang hindi gumagalaw na estado. Kasunod nito, nakilala namin ang mga medikal na siyentipiko na si Frank, ang pinuno ng proyekto, at ang kanyang kasintahang si Zoe, na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang pananaliksik. Ang kanilang team ay binubuo ng tech-savvy Nico, Brainiac, Stoner Clay, at kaakit-akit na videographer, si Eva, na nagdodokumento ng kanilang mga eksperimento at pagsisiyasat. Magkasama silang nagtulungan upang bumuo ng isang groundbreaking serum na pinangalanang Lazarus. Ang serum na ito ay dinisenyo na may pangunahing layunin na mapanatili ang neural function sa mga pasyente ng coma at pahabain ang window kung saan maaari silang ligtas na mabuhay muli. Nagpasya ang koponan na subukan ng serum sa isang kamakailang namatay na aso na nagngangalang Rocky. Habang kinukuha ni Eva ang proseso sa pelikula, tila walang tugon sa simula. Gayunpaman, sa pangalawang pagtatangka, nagsimulang tumahol at gumalaw si Rocky. Ano ang nangyayari? Kaya minarkahan ang kanilang eksperimento. Isang tagumpay. Kinagabihan, iniuwi ni na Frank at Zoe si Rocky at napansin ang ilang kakaibang pagbabago sa kalagayan nito. Gayunpaman, naniniwala sila na ito ay dahil sa pagkabigla ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Sa gabi, pumasok si Rocky sa kwarto at umakyat sa kama. Kakaiba, nananatili ito roon at pinagmamasdan si Zoe habang natutulog. Kinabukasan sa laboratorio, nagsasagawa ang team ng MRI scan kay Rocky. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila na ang utak ng aso ay dumadaan sa isang malaking halaga ng abnormal na aktibidad. Nalaman din nila na ang serum ay naruroon pa rin sa daluyan ng dugo nito. Kahit na ito ay dapat na mawala sa loob ng ilang oras. Nang gabing yon, nag-iisang nagtatrabaho si Clay sa lab, habang si Rocky ay ligtas na nakatago sa hawla nito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog at natuklasan niyang nakabukas ang refrigerator at ang mga laman nito ay nakakalat sa buong silid. Napansin din ni Clay na nakatakas si Rocky sa hawla nito. Sinusubukan niyang akitin ito, ngunit walang epekto. Habang siya ay patuloy na naghahanap sa silid, ang aso ay biglang humarap sa kanya at umungol sa isang agresibong paraan. Nang sumunod na araw, ibinahagi ni Clay ang insidente sa iba pang pangkat. Iginiit niya na dapat ibaba ang aso bago pa lumala ang pananalaki nito. Gayunpaman, itinatakwil ng koponan ang kanyang mga alalahanin, nagdududa sa kanya at iniisip na siya ay nag-overreacting. Nang maglaon sa araw na yon, tinawagan ng din ng unibersidad si Frank at pinagalitan siya para sa kanyang mga kaduda-dadang mga eksperimento. Naniniwala siya na siya ay gumaganap bilang Diyos sa pamamagitan ng pagbuhay sa mga patay na hayop. Siya ay hindi kahit na malayo impressed, kahit kaunti. Kaya tinapos niya ang programa at binawi ang kanilang pondo. Nakumbinsi si Frank na may nagbigay sa din ng footage ng kanilang mga eksperimento, lalo na ang mga may kinalaman sa serum testing sa mga hayop. Ang masama pa nito, dumating ang kanilang mga shareholder sa lab at ibinunyag na binili ng isang pangunahing korporasyong parmasyutiko ang kumpanyang nagpopondo sa kanilang proyekto. Nagbibigay ito sa kanila ng pagmamay-ari ng pananaliksik, kagamitan, at serum. Si Frank at ang kanyang koponan ay nawasak sa balita, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sa init ng panahon, inakusahan ni Zoe si Eva bilang impormante sa din, dahil may access siya sa kanilang footage. Itinuro din niya ang timing ng mga kaganapan, na sinasabing nangyari ang lahat pagkatapos niyang magpakita. Nangyari ito pagkatapos nilang lahat. Ngunit iyon ay lampas sa punto. Pagkatapos mag-cool down ang lahat, nagpasya ang team na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay sa pamamagitan ng muling paggawa ng eksperimento at pag-film mismo ng proseso. Nang gabing yon, pumuslit sila sa loob ng lab gamit ang security pass na itinago ni Eva. Pagkatapos ay nag-set up sila ng mga kinakailangang kagamitan at naghanda ng isa pang patay na aso para sa pamamaraan. Ang lahat ay napupunta ayon sa pinlano sa unang ilang minuto. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tumatagal ng isang madilim, lumiko kapag si Zoe ay nag-activate ng pangunahing switch ng kuryente at nakuryente.
Nagsimulang magpanik ang buong team nang matuklasan nilang wala siyang pulso. Pagkatapos ay sabik na idinikit ni Frank ang isang adrenaline shot sa kanyang dibdib, ngunit nananatili siyang hindi tumutugon. Sa sandaling ito, napansin niya ang engagement ring na nasa daliri pa rin ito, kaya napagtanto niya na ito ang sanhi ng pagkakakuryente. Bigla niyang inilagay ang walang buhay na katawan ni Zoe sa mesa, at ang susunod niyang galaw ay naging maliwanag sa lahat, gamit ang serum para buhayin siya. Sina Clay, Nico, at Eva ay agad na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin, na nagpapaalala sa kanya ng mga etikal na kahihinatnan ng muling binuhay ang isang patay na tao. Gayunpaman, sinabi ni Frank na pananagutan nila ang pagkamatay ni Zoe at posibleng mahaharap sa mga kaso ng pagpatay ng tao kung mabibigo silang kumilos. Sa wakas ay nakumbinsi nito ang koponan, at atubili silang sumang-ayon na suportahan siya. Sa susunod na eksena, inilabas ni Frank ang serum at itinurok ito sa katawan ni Zoe. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit hindi ito dumarating. Sa halip, napansin ni Nico ang security guard na papalapit sa kanilang lab, kaya mabilis silang nagtago. Nang tuluyang umalis ang gwardya, bumalik ang grupo sa lab. Sa gulat nila, nakita nilang nakaupo si Zoe sa mesa. Pagkatapos ay sinuri siya ni Frank, ngunit bigla niyang hinawakan ang pulso nito at tinanong kung kamamatay lang niya. Pagkatapos, ang koponan ay nagsasagawa ng isang MRI scan kay Zoe, na nagpapakita ng isang nakagugulat na pagtuklas. Napagmasdan nila na ang kanyang katawan ay halos ganap na gumaling, at mayroong isang malaking halaga ng aktibidad sa loob ng kanyang utak. Karaniwang ginagamit lamang ng mga tao ang tungkol sa 10% ng kapasidad ng kanilang utak, ngunit sa kaso ni Zoe, ginagamit niya ang lahat. 100. Sa lalong madaling panahon ay nagiging maliwanag na ang mga bagay ay hindi ganap na tama sa kanya. Habang nagsisimula siyang magtap sa 100% ng mga function ng kanyang utak, nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang sarili. Kabilang dito ang telekinesis, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang isip, telepathy, na nagpapahintulot sa kanya na malaman kung ano mismo ang sasabihin ng iba. Samantala, ang koponan ay lalong naging maingat sa pagbabago ni Zoe, na napagtatanto na hindi na siya ang parehong tao. Pagkatapos ay pinayuhan ni Frank ang koponan na kumilos na parang maayos ang lahat sa paligid ni Zoe hanggang sa makahanap sila ng solusyon. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig niya ang kanilang pag-uusap at nagalit. Sa paglipas ng mga araw, mas nababatid ni Zoe ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri at ang lugar ng iniksyon ay dumidilim ng walang dahilan, habang ang mga ilaw ay kumikislap ng mali sa kanyang harapan. Bukod dito, natuklasan niya na nakuryente siya sa tuwing nadikit siya sa tubig. Isang gabi, bumaling si Zoe kay Frank at ipinaliwanag ang tungkol sa lahat ng kakaibang pagbabagong nararanasan niya. Sa isang pagkakataon, siya ay nakulong sa isang nasusunog na gusali ng apartment. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Frank na ang traumatikong memorya lamang ng kanyang pagkabata ang naging isang bangungot mula noon. Ibinunyag nito na minsang natrap si Zoe sa isang nasusunog na gusali kung saan nakarinig siya ng desperadong paghingi ng tulong. Kasunod nito, tinurok ni Frank si Zoe ng light sedative at iniwan siyang mag-isa. Nang maglaon, binisita ni Eva ang kanyang silid upang tingnan siya sandali, ngunit sa paglabas niya ng silid, nagulat siya nang bigla siyang dinala sa isang nasusunog na gusali. Sa hallway, nakita ni Eva ang isang batang babae na may hawak na bagay sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nawala ang batang babae, naiwan si Eva na napapalibutan ng nasusunog na mga kamay na umaabot sa kanya. Biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang pulso dahilan para magising siya sa isang sigaw. Habang ang iba ay sumugod sa kanyang gilid, nakita namin na ang kanyang pulso ay may marka ng paso. Sa resulta ng insidenteng ito, sinimulan ni Frank na kilalanin ang pagkakatulad ng panaginip ni Eva at ng paulit-ulit na bangungot ni Zoe. Hinimok ni Frank ang koponan na lisanin ang lab nang walang pagkaantala. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Nico na wala na si Zoe sa sopa at balisa niyang iniskan ang kwarto habang nagsisimulang kumurap ang mga ilaw. Lumilitaw siya sa likod niya na tila wala sa hangin. Pagkatapos ay nakiusap si Zoe sa kanya na tulungan siyang maunawaan ang mga kakaibang pagbabagong pinagdadaanan niya. Sa isang desperado na pagtatangka na manipulahin siya, sumandal pa siya para sa isang halik.
Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Nico. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang masamang desisyon habang ang demonyo sa loob ng zoo ay nagising. Biglang umitim ang mga mata niya at nagdilim ang kwarto. Pilit siyang pinapakalma ni Nico, ngunit bigla siyang nawala. Pagkatapos, sa pamamagitan ng feed ng security camera, nakita namin si Nico na hinayla sa malapit na closet ng hindi nakikitang puwersa. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Zoe at ginamit ang kanyang telekinetic powers para durugin ang closet, pinatay ang kawawang Nico. Sa susunod na eksena, dumating ang natitirang mga miyembro ng grupo upang tingnan si Zoe at matagpuan siyang nakaupo sa isang sopa. Tinanong nila siya tungkol sa kinaroroonan ni Nico, ngunit nagkunwari siyang walang kam-alay-malay. Habang lumilipas ang mga segundo, lalong nag-aalala si Clay at sinubukang humingi ng tulong. Ngunit bago niya ito magawa, biglang naputol ang kuryente, naiwan silang walang paraan ng komunikasyon. Frustrated at desperado para sa mga sagot, hinarap ni Clay si Zoe at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginawa, ngunit nananatili siyang nakakatakot at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sakal si Clay gamit ang sarili nitong vape. Tula sa paggalaw. Nang maangin ito ng iba, agad silang sumugod para makialam. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang mahirap na tao ay namatay. Pagkatapos ay tinitigan ni Frank ang kanyang kasintahan at napansin itong nakangiti, nakakatakot. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ang may pananagutan sa lahat ng ito. Nang magkaroon siya ng access sa 100% ng kanyang utak, napagtanto niya kung gaano siya katanga. Sa sandaling yon, namatay ang mga ilaw, at si Zoe ay nawala sa mga anino. Alam ni Frank na susundan siya nito. Kaya, nagpasya siyang patayin muna siya. Naghahanda siya ng isang serum na puno ng mga nakamamatay na kemikal. Nakaraniwang ginagamit para sa pag-euthanize ng mga hayop. Pagkatapos ay ipinarating niya ang kanyang plano kay Eva at hinihimok itong manatiling nakatago hanggang sa bumalik siya para sa kanya. Di nagtagal, nahanap ni Frank si Zoe sa pasilyo at sinisikap niyang tiyakin na makakahanap siya ng solusyon. Maluhaluhang tinanong niya kung mahal pa ba siya nito, na kung saan, inamin niya na ginagawa niya. Gayunpaman, nababasa niya ang kanyang isip at nalaman na hindi niya talaga ginagawa. Napagtanto ni Zoe na ngayon ay nakikita niya siya bilang ibang tao, isang taong hindi na niya mahal o gusto sa paligid. Sa sobrang galit, napatay niya ang kanyang leeg, pinatay siya. Sa isang iglap, tinuturok niya ang sarili ng natitirang serum para lalo siyang lumakas. Samantala, inihahanda ni Eva ang serum na puno ng mga nakamamatay na kemikal. Gusto niyang tapusin si Zoe minsan at para sa lahat. Ngunit habang papalapit siya sa kanya, hindi inaasahang nabulusok siya pabalik sa nasusunog na gusali. Doon, nakilala niya ang isang batang babae na naging bersyon ni Zoe. Pagkatapos ay inalok siya ng batang babae ng isang libro ng mga tugma, na nagpapakita na siya ang nagsimula. Sunog. Sa sandaling ito, sa wakas ay naiintindihan na ni Eva kung bakit nararanasan ni Zoe ang mga bangungot na yon. Nakikiusap siya sa kanya na buksan ang pinto ng kapitbahay at pakawalan ang kanyang mga pasanin. Gayunpaman, bigla silang nag-ambala ng may sapat na gulang na si Zoe, na ngayon ay kinuha, isang demonyong anyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila na may itim na mga mata at sunog na balat. Ngunit bago siya makarating sa kanila, binuksan ng batang si Zoe ang pinto ng kapitbahay, na naging sanhi ng biglaang pagsiklab ng liwanag sa kanila. Pagkatapos ay ibinalik kami sa realidad, at lumabas na si Eva ang bumulusok sa serum sa dibdib ni Zoe. Sa wakas ay napagtanto ng huli ang kanyang pagkakamali, at humihingi ng paumanhin, ngunit si Eva ay nagsagawa ng isa pang pagbaril, na epektibong pinatay siya. Hindi nagtagal, sumugod ang mga paramedic at bumbero sa pasilidad. Ang isa sa mga bumbero ay lumapit kay Eva at inalok siya ng tulong, ngunit sa sandaling ito napagtanto niya na ang patay na katawan ni Zoe ay nawawala. Sa isang nakagugulat na pangyayari, nabunyag na ang bumbero ay walang iba kundi si Zoe na nakabalat kayo. Agad siyang pinatay. Sa resulta, inilapag ni Zoe ang bangkay ni Frank sa isang mesa at tinurok siya ng swero. Bigla siyang nabuhay, tinapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.